So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa mga Dutertes men, ano. So, ang video ito ay mula kay News Pinoy Update. So, meron to pamagat na grabe to. Ganito pala ang ginawa ni Duterte sa kapulisan ng Pilipinas. So, ito na. Wala na. Laglagan na. Labasan na ng baho, no? So, bago natin simulan, News Pinoy Update, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Aga ng pamagat ng video ito. Grabe to, ganito pala ang ginawa ni Duterte sa kapulisan ng Pilipinas. So ito na yun, men. Ito yung some kind eye-opener na rin sa lahat ng mga sumusuporta sa Duterte. Na syempre di porket sinuportahan natin sila dati ay magbubulag-bulagan na lang tayo sa mga ginagawa din nilang mali noon. So syempre dapat balance lang tayo. Hindi tayo dapat maging pro-politicians. Dapat tayo dito ay maging pro-Filipino tayo. So wala tayong ano-ano dito na die hard. Kung mali, di ba? So again, News Pinoy Updates, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Ulit. Your Honors, involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Abi. Lawbreaker, law enforcer, lawbreaker. Kaya hindi, paano natin masolba ng problema? When in fact, in the police station, in training center mismo, may tungit, illegal gambling. Ang nakumpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general. To be honest with you, Colonel Espinido, every time na nakikita kitang nagpre-preach ka, nangangaral ka, may pagdududa ako sa iyo. Pero nung in-expose mo ito, humanga ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Grabe, humanga si Colbosita, min. So it means convincing yung way ng niya, 'di ba? Paglathala. Tapang mo. At naniniwala ako sa iyo, yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa iyo para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor. Congratulations, Colonel Espinido. Thank you. Praise the Lord. Mr. Ganun naman talaga. Praise the Lord, praise the Lord. Kapag tawag dyan, may Diyos ka talaga sa puso mo, min. Hindi mo yan kayang hindi mo kayang magbulag-bulagan sa mga ganitong bagay, kung gusto mo talaga ng changes. Maraming salamat po. Thank you, Colonel Espinido. Pumasok ka sa PNP service noong 1996, tama ba? Yes po, Your Honors, Mr. Chair. Kailan Grabe, 1996, kakapanganak ko pa lang, min. ka na-assign or nag-engage sa intelligence and operations? Nung ma-assign ako sa Region 8 from Region 7, Marirecall mo ba kung anong year? 2000, Your Honors, Mr. Chair. 2000. 1999, 2000 sa PAOK TF. Galing nito. So, yes. Thank you, Mr. Chair. So, more than 20 years ka na sa intelligence and operations, right? Ganon, yes, Okay. Mr. Chair. Kailan ka na-engage sa anti-illegal drugs? Yun. Under ako ng KANO, sa City Anti-Narcotics Unit, 2001, 2002. So, more than 20 years ka na rin sa anti-illegal drugs, tama? Hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako, Division, Your Honors. Specifically, pag sa KANO, 3 taon lang sa KANO. Yes, okay. 20. During the previous hearing, tama ba yung nadinig ko, Mr. Chair, na nabanggit ni Colonel Espinido, kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Tama ba? Yes. Thank you. Big yes, Your Honors. Diba? Usaping Chief PNP tayo dito. Ito yung problema kasi syempre kung hawak ng Chief PNP yung mga ganyan tapos pinapalusot nila, lulusot at lulusot talaga yan. Kumbaga, yung mga illegalista kasi, mas gusto nilang contact yung mga high-ranking officials talaga, especially sa kapulisan. So kung may problema sa Chief PNP, of course, may malaking problema din tayo sa baba dyan. Diba? Ngayon, kung ang Chief PNP naman ay tawag dyan, committed talaga siya na bawal sa kanya yung mga droga, wala talaga, hindi talaga yan lulusot. Diba? Ay, nako. Thank you, Mr. Chair. Ano ang
nagtulak sa'yo para sabihin ito? That is Yun. my personal experience, Your Honors, Mr. Chair. Based naman sa area na assign ko sa bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa Usamis. Okay. Mr. Chair, naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel? Pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito? Yun. Mayroon Yun. 'Di ba? Ito yung sinasabi nila, min, na kung walang titindig, wala talaga. Hindi talaga maayos yung problema. Hindi magkakaroon ng solusyon. Kasi syempre, yung mga ganito kasi, min, especially, for example, mga kapulisan ka, di ba kung napapansin nyo sa mga nakikita natin sa mga movie, mga pelikula, na kunyari may grupo ng kapulisan na gumagawa sila ng illegal or meron silang pinoprotektahan ng mga kartel, mga something like that. Kung ikaw yung gagawa ng kabutihan, parang pag-iinitan ka rin ng kapwa mo pulis. Di ba? Kanino mga pelikula yan? Yung ano ba yun? Kay Cesar Montano ba yun? Or Fernando Poe Jr., mga something like that, na parang kung sino pa yung gagawa sana ng tama, sila pa yung pinagdidiskitahan din ng mga kabaro nila na mga illegalista or mga protector. 'Di ba? So, yung mga ganyan, maano din natin na siguro yan din yung mga reasons ng iba kung bakit hindi na sila kumakanta. Kaya ito, tama yun, yung ginawa ni chief or nitong pulis na to, katapangan talaga, min. 'Di ba? Kasi marami siyang babanggain eh. nakaalam, mostly, Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, alam nila na yun ng mga nangyari sa akin, Your Honors. Grabe. Kung nabanggit mo yan, na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs, pwede rin ba nating sabihin na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, kasama ang illegal pogos, walang illegal Yun. na ganito? Yes, Your Honors. Nako. Thank you, Mr. Chair. Diyos ko, day, pati pogo na konekta. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ito yung nakakalungkot, min. Kasi syempre kapulisan, doon tayo umaasa na sila yung magpuprotekta sa bayan. Pero sila din yung nangunguna, di ba, sa mga kabulastugan. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, And- thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Mr. Sinabi mo rin ba ito, Mr. Chair? Grabe. Dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honors. Grabe. Sinabi mo rin ba Pangalanan na yan. ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honors. Sinabi rin mo ba ito Grabe. dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes, or no? Yes, Your Honors. Yung AGK naman, ano na yun, lantaran na yun. Alam naman na natin yun. Dati pa man, nagsimula pa lang si PRRD, na yung AJK nga. It's just, pinili na lang ng karamihan na magbulag-bulagan kasi para sa kanila effective eh. 'Di ba? Na ika nga daw, yung ginagamit kasi ng kabila is mas mabuti na yung diduin yung mga addictus na to. 'Di ba? Kaysa naman makadamay pa ito ng mga civilian. Pero yun, di pa rin talaga natin mawawala na AGK pa rin talaga yun. How about robbery holdup? We can attest to that, Your Honors, because when the time my last time here in 28 August 29,
there is a news that there is a robbery hold-up happened in Bataan with the 7 police officer involved. Yes, I agree with you. Nako. How about, nasaan ka sa Mindanao? Yes, Your Honor. Region Nako. 11. Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I think sa ano naman, lahat naman siguro ng parte ng Pilipinas. I cannot really give you the exact answer, Your Honor, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes. So you mean, may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Grabe, ang lalaki. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido, kasi para malinawan ng taong bayan. And of Okay. course, malinawan ng PNP personnel. Kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, Di natin mawawala yan. Kasi mga ano lang din yan eh. Pwede din silang masilaw eh. Or sila nga yung mostly ino-offeran ng mga illegalista, di ba? O ito, tulungan mo kami. Ito, kapalit pera, hampasin ng pera, di ba? hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. Tama din. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? Hindi, I think. 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait, Ah, 40 ang masama. grabe, nakakalungkot na yung 60-40 ha. Kahit nga sabihin natin na 90-10, 90 mabait 10 ang hindi, nakakalungkot na nga yun, di ba? Kasi syempre, nagpulis ka pa. Tapos gagawa ka lang din pala ng kalokohan. Tapos ngayon, malaman natin na yung assumption ni Sir is 60-40 or yung some kind evaluation niya. Grabe yun. Ang lalanan nun. I agree with you na may mga involved pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Well, tama din naman. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? Yun We lang. have, Your Honors. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair? Your Honor, number 1, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang pulis. It refers to 4 aims. Makadiyos, God-fearing, Makadiyos, God-fearing. makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Ang pinaka-importante talaga is yung makatao at makabansa amin. Sige, sabihin na natin yung God-fearing din. Pero yung mga pulis ba na nandito ka talaga sa lupa, yung makatao talaga at yung makabansa eh. 'Di ba? Kasi meron namang mga tao na mga pulis na palasimba pero hindi pa rin makatao kapag ka nandiyan na sa serbisyo. Yung tipong isinisimba nila yung mga pamilya nila kada linggo pero kapag ka naka-duty na, protector pala ng mga illegal mga hinuyupiks. 'Di ba? Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a P1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang. Tinawag na isyomatic. Utang. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng P1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ng Grabe. P1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang pulis. Boom. Pangalawa, 'Di ba? Grabe yan, tagilid sa pagiging makadiyos. Dapat dito hinahagisan ng holy water. dapat masali sa subject ng PPEC. Religion. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Tama, Your agree Honors, ako dun. involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Lawbreaker, law Grabe. enforcer, lawbreaker. Kaya hindi, paano natin
masolba ng problema. When in fact, in the police station, in training center mismo, may tungit. Illegal Grabe. gambling. Ang nag-umpisa, ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Siguro applicable lang yan sa mga magiging pulis pa. Hindi na sa mga pulis na mismo na gumagawa ng kabulastugan kasi syempre, hindi na aamin yan. At the same time, yun nga, sila din kasi yung hahabulin ng pwede na silang i-blackmail ng mga pinoprotektahan nila, di ba? So malabo na talaga. Dapat na sa mga yan tanggalin, ikulong, di ba? Parusahan talaga ng malala. Yung pagiging God-fearing or maka-Diyos, something like that. Siguro sa next generation na yun. Kasi itong mga to na mga nag-ugat na, mga naghasik na ng kasamaan dyan, wala na, malabo na yan. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is maka-Diyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung Yes. ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong maka-Diyos at makatao ay sabi-sabi lamang, is there any option para ma-address yung problema? Number one, Yan Your lang. Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na, sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, Your Honor. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, Your Honor. Chaplain, ano yun? Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes, ang laking kulang, Your Honor. When in fact, I have a picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang 10 Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang 10 Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, Grabe. Ba't iniba kasi? Ba't iniba kasi baka inutusan ni Lucifer, men? doon pa, lawbreaker na ang pulis. Ba't iniba na ang 10 Commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17? Specific yun from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may violation na, disobedient of the law. Ang kapulisan natin sa Pro 8, Your Honor, I can see to that. Going back, so dapat tama ang ilalagay ng PNP. Yes, Your Honor. Okay, to proceed, Mr. Chair. In your previous Actually, mahihirapan tayo na maglagay talaga ng tama na Chief PNP dyan. Kasi syempre, I think, di ba yung Chief PNP guys is more on referrals ata siya. Or baka meron din siya mga backer-backer, di ba? Na yun nga, kung sino magluluklok sa'yo dyan, of course, expect mo na some kind meron ka ng utang na loob doon. Though siguro hindi ko nilalahat, pero baka may mga ganyang mga pangyayari ba? Di ba? Kasi yun nga, kung magbe-base ka din naman sa mga true-to-life movies, di ba, parang ganun lang din yung nangyayari na kailangan magpabango ng mga gustong maging chief o police para mailuklok sila dyan. So, parang sila yung naghahabol ba na, sir, baka pwede ba naman akong ilagay dyan or i-recommend something like that siguro. Di ba? Or may iba silang gagawin na para lang hindi malaman na niluklok ka kunwari. Parang sasabihin lang nila na sarili mong sika pero ang totoo, niluklok ka talaga. So kapag ganun yung mangyayari, wala talaga. Mahahawakan ka pa rin talaga sa liig. 'Di ba? Kasi merong utang na loob eh. Yun lang. Yun lang yung nakakalungkot dyan or mahirap iwasan.
So paano ba talaga ang tamang pag-select ng chief PNP, 'di ba? Though wala akong sabi sa iba kasi yun nga hindi naman natin nilalahat talaga. Yung iba ba na parang mag-a-undergo ng gano'n, 'di ba? assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima sa EJK is dahil sa quota system ng PNP sa accomplishment? Quota system, pwede rin. Siguro, Your Honor. Dagdag pa dito yung reward system. Siguro, Your Honor. Yun Would you lang. believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng UPER ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating, Yes, Your Honor. na kung saan ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Grabe. Yes, Your Honor. Lilinawin ko lang, base daw sa performance evaluation rating na pinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishments sa operations. Yes, Your Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Your Honor. Naku And po. to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs, hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold-up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Your Honor. So, would you agree na isa sa dapat bigyan ng atensyon ng PNP itong performance evaluation rating system nila Yes, Your Honor. na mas pahalagaan yung peace and order situation ng bawat area of responsibility, hindi ang padamihan ng accomplishments? Yun ang dapat, Your Honor. Grabe, no? Tama din naman talaga yun. Kasi I think meron din ako narinig dati, na patungkol nga dyan sa pagpaparango, na yung iba pa nga, di ba? Yung mga naririnig-rinig natin na, for example, police ako. Meron ako ngayong mga patatakbuhin na, for example, mga pusher, mga something like that. Tapos kapag ka siguro, tawag dyan, panotorious na yung pangalan ng taong yun, ako lang din yung huhuli dun. Para syempre, babango dun yung pangalan ko at rarango ako. Parang ganun yung mga nangyayari ba. Kaya nga dati, grabe din yung pambabatikos ng mga kapilipinuhan sa mga kapulisan pagdating sa usaping ganyan. 'Di ba? Na kunyari, tawag dyan, hindi, nung una daw, parang pinoprotektahan nila yung mga pusher dyan sa kalsada. Tapos, time comes, wala lang din. Sila lang din yung huhuli, sila lang din yung totodas. 'Di ba? Ewan ko lang kung up until now ay meron pa rin yan ngayon or it's just, kwento-kwento lang din. Pero kung iisipin mo, may possibilities din naman, 'di ba? So sad kapag ganun talaga yung nangyayari, men. More than 20 years ka sa service, would you agree that there are officers na may tinatawag na players Yes, Yan. Your Honor. para Players. gumawa ng accomplishment? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. PNP Drug Enforcement Group. In your own opinion, nung ginawa ba ito, nakatulong sa anti-illegal drugs operation ng PNP o nagpalala? Palala, Your Honor, sa akin. Would you agree na kaya nagpalala mismong Subjective doon sa organization, or palala, pwede rin. sila na yung nakipaglaro sa illegal drugs? Yes or no? Yes, Your Honor. Dahil Diba? sila ay merong authority, tama? Yes, Your Honor. May personnel, Yes, Your Honor. may intelligence, Yes, Your Honor. may operational Grabe. capability, Yes, Your Honor. may logistics, Yes, Your Honor. may community engagement. Yes, Your Honor. Tama ba? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon ka ba na dapat walang PIDEG sa PNP Yes, Your Honor. para huwag lumakas yung illegal drugs in our country? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon ka ba, Colonel Espinido, na mas magiging maganda ang kampanya against illegal drugs kung merong composite group, personnel from AFP, NBI, BID, and PNP to support the PIDEA? Yes or no? Yes, Your Honor. Pwede din yun. Magandang din yun. Magandang combo din yun, Basta lang, wag lang din,
tawag diyan, 'wag magpabayad or 'wag din silang masilaw or maging greedy, 'di ba? Kasi ganyan naman din talaga dati yung mga kapulisan, 'di ba, na parang sobrang loyal talaga sila sa trabaho, like kahit i-bribe-an mo talaga, hindi talaga tatanggap. Pero ngayon, I think pahirapan na sa kanila yung tumanggi, eh. Kasi di din biro yung mga i-o-offer, 'di ba? Kahit nga sa mga checkpoints, 'di ba, meron ng mga some kind bribery, 'di ba? Kapagka may pera ka, wala na, lusot ka na sa checkpoint, 'di ba? Pero hindi ko din naman nilalahat, pero merong mga ganyan talaga. Ako nga dati nahuli ako sa checkpoint, eh, nagulat ako kasi inakbayan ako ba, tapos wala naman akong kamuwang-muwang na, tawag diyan, wala akong kamuwang-muwang na yung pag-akbay pala ng pulis sa'kin, na pala siya, nanghihingi na pala siya ng tawag diyan, kumbaga pang-snacks or na pera para hindi hindi na lang ako hulihin talaga, something like kasi hindi ko na-gets yung gesture niya, eh. So, nahuli ako. Impound yung motor. Pero kung iisipin mo, dapat kung trabaho mo ay pulis, dapat wala kang pinipili, 'di ba? Ka na magpasuhol. Pero na lang siguro kung, nadala ka sa awa kasi tingin mo sobrang naghihirap yung tao na nahuli mo, kaawaan mo, I think maintindihan ko yun kasi naawa ka lang. Pero yung the way ka maawa ka sa random na tao tapos magpapabayad ka, ibang usapan na yun, 'di ba? Pangungutong na yun, 'di ba? Iyon yung I think parang level 1 na yun. Level 1 na yun ng mga kabulustugan. Tapos kapagka nasanay ka or, nakulangan ka pa, magle-level up ka ngayon. Iba na yung mga papasukin mong kabulustugan. Kaya yung mga kapulisan natin na mga, illegalista or mga protektor, sila lang din naman yung sumisira sa pangalan nila, eh. Sa ibang involvement ng ibang PNP personnel on illegal activities or criminal activities, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na mapapalakas ang kampanya against criminality kung mayroong composite group na titingin sa PNP? Yes or no? Yes, Your Honor. Pwede Kindly din. wrap up. Nice yun. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko lamang po ito kay Colonel Espinido kasi naniniwala po ako na talagang, to be honest with you, Colonel Espinido, every time na nakikita kitang nagpre-preach ka, nangangaral ka, may pagdududa ako sa'yo. Pero nung in-expose mo ito, humanga ako sa'yo, saludo ako sa'yo. Ang tapang mo. Tama, matapang At ka. naniniwala ako sa'yo, yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa'yo para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor. Nice. Congratulations, Colonel Espinido. Thank you. So, ayun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi niyo doon, comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, malinaw naman yun. 'Di ba? Naabot nga doon sa mga isinisawalat ni Espinido. Iba din talaga. Like, hindi mo din talaga maiisip na imposible. Kasi yun nga, may basis naman din talaga yung mga pinagsasabi niya. At posible din talaga. 'Di ba? High percentage. Ang lang dito, believe lang din ako sa sinabi doon ni Colbusita kasi yun nga sabi niya na yung 60-40 hindi ako naniniwala doon. So kayo ba, what do you think ba guys kung kayo yung magre-rate ng bad police at good police? Hindi ba kayo nag-a-agree doon sa 60-40? Kasi tama nga naman yung 60-40 medyo mabigat din talaga yung siguro 90-10 or baka nga 95-5, 'di ba? 90 ang mabuti and then 10 yung mga gumagawa ng masama. 'Di ba? Or mga illegalista or siguro mga 20 something like that. I don't know. We don't know. But syempre, hindi natin hindi natin mawawala sa isip yan na meron talaga. Meron talagang mga protector, meron talagang 'di ba? Meron talagang gumagawa ng mga kalokohan. Isipin niyo na lang yung sa Pogo Hub doon sa sa Bamban, 'di ba? Hindi naman magtatagal yun kung walang protector, eh. 'Di ba? Yun lang din at yun nga sa pagpili naman ng chief PNP, din siya, mahirap din siya At yun nga, hindi natin nilalahat,
nakakatakot kapag gano'n na parang nahahawakan sa leeg yung chief PNP natin, 'di ba? Kasi siyempre niluklok sila diyan, para protektahan sana yung Kapilipinuhan pero sila-sila mismo yung gumagawa ng kapulustugan. Mas pinoprotektahan pa nila yung mga illegalista, 'di ba? Sobrang sad nun, sobrang nakakalungkot nun, 'di ba? Kasi siyempre, ano din naman, yung mga illegal businesses ay ano din naman, kumbaga sisiguraduhin talaga nila na hawak nila yung chief PNP, pati yung iba umaabot na nga sa president, 'di ba? Yung mga politicians, 'yan yung gusto talaga nilang bribean talaga para lang makapag-operate talaga yung mga business nila na mga illegal Kasi siyempre kung iisipin mo din men, yung mga ibinibigay kasi nilang mga bribe or mga suhol diyan ay konti lang din naman 'yan sa mga kikitain talaga nila sa mga illegal na business nila, 'di ba? Kaya kung ano na lang talaga, 'di ka na magugulat men na 'di din tanggapin ng ibang ibang mga kapulisan kasi 'di din biro yung mga offer, millions, 'di ba? Million-million yung ino-offer nila. So, siyempre yung iba masisilaw, 'di ba? Siyempre yung iba is sila, nahawakan sa leeg or baka may utang na loob. Kasi yun nga, baka yung nagpasok sa kanila ay yun mismo yung samgay na, "Sige na, ako nagpapasok sa'yo diyan. Hindi ka malalagay sa puwestong 'yan kung hindi dahil sa'kin." May mga gano'n-gano'n ba. Which is yun yung kinapangit talaga. But again, hindi natin nilalahat kasi siyempre may mga matitino pa rin naman talagang pulis. Ano na lang, isipin niyo na lang din yung yung nangyari kay General Torre, na kahit anong grabeng paninira sa kanya to the point na bina-blackmail na pati yung family niya, hindi pa rin talaga siya nagpatinag men. Kahit senador na mismo yung nanggigisa sa kanya sa Senado, yung pagprotekta kay Kibuloy, di talaga siya nagpatinag Actually, imposible namang walang magbabayad kay 'di ba, General Torre na, "O itigil mo yung mga ginagawa mo kay Kibuloy." Meron 'yan, it's just hindi niya lang talaga tinanggap, 'di ba? Gano'n sana yung mga kapulisan natin men, yung dedicated talaga sila sa trabaho ba, 'di ba? Yung hindi nila kayang ipagpalit yung prinsipyo nila. Sana 'di ba, sana i-reminisce nila or isipin nilang mabuti or balikan nila yung sila nung estudyante pa sila. Kasi wala naman sigurong pulis na nag-aaral, 'di ba? For example, criminology student ka pa lang. Wala naman sigurong nag-aaral ng criminology student, 'di ba, na yung goal mo is mag-aaral ako ng pulis para mangurakot ako kapagka naging pulis na ako, para makatanggap ako ng mga bribe. Wala naman sigurong gano'n, 'di ba? 'Di ba? Yung iba pa nga nagdadasal pa nga, todo dasal pa nga na, "Lord, sana makapasa ako. Lord, sana maitawid ko 'to." 'Di ba? Sana yun na lang yung balikan nila, yung talagang pinaka-dream talaga nila na magsilbi sa bayan, protektahan yung mga tao, 'di ba? Sana yun na lang yung isipin nila And then kudos din kay kay Colbusita kasi sobrang din, solid din siya kung magtanong, 'di ba, at mag-imbestiga. Ayos, ayos, ayos. So yun lang naman, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino Peace out. Like, comment, share, subscribe. Again, news Pinoy update. Supportahan nyo rin yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, i-like nyo yan, i-subscribe nyo, panoorin nyo yung mga videos niya. So, original video link in the description box below. And then, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino Peace out. Like, comment, share, subscribe.